Good morning guys, almusal tayo. Guacamole. May own version. Kwento ko lang kagabi guys. Kagabi nagsimba ko Ash Wednesday. Dito sa St. Mary's Church. Pagdaan ko, siguro mga alas 7 na yun. Pagdaan ko, andun yung mga nagtitinda mga kabayan natin. Tinitinda pa naman nila mga street foods, mga barbecue, yung mga isaw. Tapos may nagtitinda pa ng balot penoy. Kasama pa yung mga anak nila. Sumisigaw pa ng balot penoy. Inisip ko, sabi ko, paano kung may dumaan na pulis? Kasi bawal yun guys. Bawal yung pag wala kang mga permit. Lalo na pag pagkain. Kasi syempre, mas maselan dito pag sa pagkain, di ba? At saka, di ba naisip ng mga kabayan natin na unang-una bawal yun. Ilang beses na may nahuhuli, nagmumulta at nag-deport. At ang unang-unang magrereklamo dyan, yung mga katabing establishment. May tindahan kasing katabi doon na bilihan din ng mga ganong pagkain, tapos mga tinapay. Syempre, daanan kasi ng tao yun eh. Naiipon yung tao doon. So nagkakaroon ng traffic. Alam naman nila na possible na may mga authority talaga na pupunta dyan. Na mag-check. Kasi syempre maraming tao. Kinukontrol nila yung crowd. Tsaka syempre sa safety ng mga nagsisimba. Guys, alam naman natin bawal yun. Bakit nakikipagsapalaran pa kayo? Alam niyo namang deportation tsaka multa ang parusa niyan. Kasama niyo pa yung mga bata, yung mga anak niyo. Ayun, pagbalik ko, wala na sila. Naiwan na lang yung mga lamesa, tsaka yung parang ibang paninda. Tapos tinanong namin dun sa naglilinis, nasaan na yung mga ayun, nahuli sila. Ayun, deport yun, magmumulta pa. Tapos pag malapit na ako sa metro, nakita ko dun yung mga pulis. Yung mga authority, nandun. So, yung mga naisip ko yung mga bata na yun, siguro nagkagulo, diba? Tapos, nag-iyakan yung malamang na trauma yun sa, nangyari. Bakit nakikipagsapalaran kayo? Bakit hindi nilang kayo lumunggar sa tama? Nasa ibang bansa tayo, guys. Iba yung patakaran nila rito, kaysa sa Pilipinas. Sa Pilipinas na, diba, si Diwata, na-issuehan agad ng warrant of arrest. Hindi ko alam kung bakit parang sabi niya walang due process. Basta na lang siya hinuli. Hindi man lang sinabi ko ano yung Dito pa kaya, sa ibang bansa, sa Dubai pa kaya. Dito nga rin sa lugar ko, may mga nagtitinda dyan, nakatayo lang sila, nag-aalok ng mga pagkain nila. Wala na rin sila rito, na-deport na raw. Kawawa naman. Pero kasalanan nila guys eh. Aware sila sa batas dito, aware sila sa lahat. Especially mga pagkain yun. Siyempre iniiwasan ng authority na may sumamaan dyan, diba? Tapos hindi mo alam kung sino hahabulin mo. Unlike sa bibili ka sa mga legit, kung may problema man sila, pananagutan nila, diba? Kung may problema sa pagkain nila. Guys, kung nasa ang lugar tayo, huwag nyo na ipagpalit yung opportunity na meron tayo dito. Kesa dun sa magbabakasakali tayo. Para kumita lang sa konting halaga. Pwede nyo namang sigurong gawin yan. Pero sa mga kakilala nyo lang, yung iaalok nyo, at least, kung magka-problema sila, alam nila kung sino hahabulin nila, diba? Nakaalam nila na malinis yung pagkain. Tsaka Ramadan ngayon, ewan ko bakit hindi nag-iisip yung ibang tao. Parang puro bahala na lang. Kagaya nung naisa akong, may grupo akong sinalihan, mga OFW yata, hindi ko lang, basta sa GCC Middle East. May post doon yung babae. Naka-90 siya. Pinapakita niya yung legs niya, yung katawan niya. As in, labas yung skin niya. Labas, para, 90s, naka-90s. Diba? Tapos nag-message ako sa kanya. Nag-comments ako, sabi ko, kung nasa GCC ka, bawal yan. Pwede kang makulong at mapauwi. Haram yan, yung ginagawa nila. Bawal ka ako yan. Dapat pag-iisipan mo muna kung ano ipopost mo. Lalo na yung katawan mo, ini-expose mo. Diba? Nag-comment ba naman sa akin itong admin ng grupo na yon? Inggit lang daw ako at pakialamera. Sino daw nagsabi na bawal daw yun? Sabi ko, sumagot ako, ikaw pala yung admin, lalaki. Alam niyo na, yung mga utak niyan, diba? Tapos ito si kabayan, hinahayaan niya na inaano pa niya, sarili niya, ginagawa niyang ganun. Diba? Parang, sorry sa salita.
sa word ah. Cheap, ang cheap talaga tingnan. Tapos ito namang lalaking M, ma-M. Inggit lang daw ako at pakailamera. Hindi ko gawain ng mainggit at makialam ng basta-basta. Alam niyo guys, yung platform natin, hindi lang puro kumita ng pera ang concern natin. Nung unang ako, naggawa ako ng page ko. Unang pangalan ng page ko is Buhay Probinsya. Kasi gusto ko yung ganun. Peaceful living, simpleng buhay, marangal. Hanggang sa nagpalit-palit na lang ako ng name dahil sa mga nangyari din sa buhay ko. Pero hindi natin dapat, ano ang tawag doon? Hindi tayo dapat parang laging nasa kapit patalim yung ginagawa natin. Sa lahat ng bagay na ginagawa natin, lagi pa rin natin piliin yung maging tama. Yung mas maging marangal tayo. Hindi baling pobre, hindi baling mahirap. Kasi, alam mo, pag-guided ka ng Diyos, sa lahat, kahit mahirap ang buhay mo, hindi ka masyadong kahihirapan at hindi mas mag-smooth lang yung buhay mo. Wala kang kakatakutan. Pag tinanggap mo na kasi yung Panginoon sa buhay mo, ano man ang mangyari sa'yo, masaya, malungkot, sagana o wala. Isipin mo kung naghihirap man tayo, si Kristo nga, 'di ba? Nagpakahirap, pinako sa krus. So ganun lang ang buhay din natin. Kailangan mong samahan ng Panginoon. Magkanya-kanya tayo ng pasan ng krus. Ano man yung pinagdadaanan natin, huwag natin ilagay sa survival mode na gagawa tayo ng ikasisira natin, ikasasama. Piliin natin lagi ang mas maging tama, mabuti, at yun, magaan sa konsensya. Ang kabayan na yun, ang admin na yun ng grupo na yun, blinak ako, tinanggal niya ako sa group. Alam niya magiging sagabal ako sa kawalang hiyaan niya. Kaya yung mga kabayan na nagpo-post na labas yung mga balat nila, nandito sila sa GCC. Pag-isipan niyo po maigi yung mga ginagawa ninyo sa buhay niyo. Hindi niyo kailangan mang-akit ng lalaki o mang-akit ng views para lang magkapera, kumita. Pag mabuting intention mo, gagawa at gagawa ang Panginoon ng paraan para mabuhay ka, para kumita ka ng maayos. Huwag tayong papabiktima sa mga taong gumagawa sa atin ng mali. Hayaan mo sila kung ayaw nilang magbago. Hindi naman tayo magdadala ng kamalasan na yan, ng karma na yan. Isipin niyo yung mga pamilya niyo sa Pilipinas. Pag napauwi ka, nakulong ka, ano mangyayari? Diba? Sa kunting pang-aakit mo ng ganun o para nakahakot ka ng views. Siguro yung nasa grupo na yun, puro mga lalaki siguro yun. Parang Saudi yung group na yun eh. Blinak ako nung walang yung, yung lalaki na yun. Dahil alam niya, kukontrahin ko lahat ng mga kawalang yaan na post doon. Siyempre ako mas concerned ako sa mga tao, yung mga kabayan, mga kababaihan. Ako yung page ko na yan, hindi ko kumikita. Na-demonetize ako. Hindi ko alam kung bakit. Nag-monetize na to dati, tas nawala. Dahil yung dating admin, financial admin, na dati kong kasama sa buhay, umalis sa buhay ko at pati yung page ko na na-demonetize. Hindi ko alam anong nangyari. Hindi naman ako techie kasi sa mga ganito. Siguro pag uwi ko ng Pilipinas, papaayos ko kung ano problema sa page na yan. So yun lang guys. Mag-ingat po tayo pag nasa ibang bansa. Yung mga desisyon natin, lagi natin i-align kung ano yung batas dito, kung ano yung tama sa konsensya natin. Kasi at the end of the day, hindi lang puro pera ang kasikatan ang kailangan natin sa buhay. Kasi kahit marami kang pera, sa isang iglap, pwede kang mawala. Isang iglap, pwede magbago ang buhay natin. So ano mas pipiliin mo? Yung kapayapaan ng puso mo, ng isip mo, o kasaganaan pero kapalit yung kalayaan mo at kapayapaan mo. Yun lang guys. Maraming salamat at sana may matutunan tayo araw-araw sa mga nakapanood natin. Nagiging aware tayo at mas vigilant tayo sa mga kapaligid natin. Ingat po ang lahat. Maraming salamat. God bless us all.